Testarossa nagalit kay Moss. Testarossa kakalabanin si Misery ang Primal Green ng Demon Realm. Yuki magagawang makuha ang hero na binabantayan ni Luminous. Lahat ng Elders ipapakita na sa chapter na ito at leader ng The Son of Veld ipapakita na din. Kaya naman dahil nahuli ako sa pag-upload dahil sa nagkaroon pa kami ng outing ay sisimulan na natin ng chapter 141. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na. Maraming salamat, let's go! Sa pag-alis nila Luminous sa isang nilalang ang pinakita sa likod ng poste at dali-dali itong tumungo kung nasaan ang tinatago ng Demon Lord at sa pag-awin niya ng kortina ay pinakita na nga dito si Yuki mga kaibigan at nasabing tama nga ang sinabi sa kanya ni Granville. Ito daw pala ang kabaong kung saan natutulog ang hero na nagsil kay Veldora at hindi niya raw akalain na masusunod ang kanilang napagplanuhan. Subalit tila ba may napansin siyang kung anong bagay dahil ang kabaong pala ay gawa sa purong spirit particles kung saan ang mababang klase ng alimaw ay mamamatay agad sa oras na lumapit sila dito at ang mga tao naman na magbabalak kumawak sa kabaong ay siguradong masusunog. Masaya daw si Yuki na siya ang pumunta sa lugar na ito dahil tanging siya lamang din ang may kakayahan na mahawakan ng kabaong at sa kanyang paghawak ay ginamit niya ang kanyang anti-skill at ngayon ay malinaw na nating nakikita ang itsura ng babae na nasa loob ng kabaong. Nang makita ito ni Yuki ay kanyang naisip na tila ba pamilyar sa kanya ang itsura nito pero sagot niya sa sarili na malabo namang mangyari ang bagay na kanyang naisip at ngayong nakuha niya na daw ang hero ay kailangan niya nang makaalis sa lugar. Habang naglalakad ay natanong niya kung bakit may hero ang natutulog sa lugar na ito at ito raw kaya ang ultimate weapon na tinutukoy ni Granville pero kung ito man daw ang babaeng iyon ay bakit naman hinayaan siya ni Granville na makuha ito. Sigurado daw siyang nagkakagulo ngayon sa katedral gaya ng gusto ni Granville at siya ay napaisip kung ano ang gagawin ng 5 elders sa mga pangyayaring nagaganap ngayon. Ngayon naman ay tutungo tayo kung ano ang kaganapan sa council kung nasaan sila Testarossa pero bago ang lahat ay pinakita muna ang meeting nila Granville bago siya sumugod sa Lobilius at kanyang sinabi na dahil sa pagkamatay ni Maribel sa kamay ni Rimuru ay unti-unti nang nawawala ang kanilang kayamanan o kapangyarihan sa Western Nation. Kung pinakita lamang daw ni Rimuru na wala siyang interes sa mga tao gaya ni Luminous ay posible daw sana silang makipag-coexist dito subalit ayon sa kanyang nakikita ay nais ni Rimuru na pamunuan ang lahat ng tao sa mundo kung kahit kailangan daw nila itong mapigilan. Sagot naman ni King Doran, isa sa 5 elders na kung wala ang Chaos Dragon sa kanila ay paano pa nila malalabanan si Rimuru at sabi naman ni Frontier mula sa Ingrasya na tama ang sinabi ni King Doran dahil kung pagagalawin nila si Razul na siyang dumidepensa sa norte ay mabibigyan nila ng pagkakataon ng mga demon na sila ay masakop. Sa isip naman ni Johan na wala silang makatotohanan na paraan upang labanan si Rimuru dahil ang pinakamaganda lamang nilang gawin ngayon ay magpanggap na kunwari ay makikipagtulungan sila sa bida habang unti-unti silang nagpapalakas ng puwersa. Subalit nagalit si Granville sa kanyang mga narinig dahil tila ba nawalan daw ng bayag ang dalawang elder sapagat kahit anong kaguluhan pa daw ang mangyari sa mundo o kahit gaano pa ang kanilang isakripisyo ay kailangan nilang mapanatili ang karapatan ng mga tao na pamunuan ng mundo. Siya raw ay napapagod na dahil kung mawawala man ang mundo ng mga tao at magagawa silang pamunuan ni Rimuru at kung yun man daw ang kanilang kapalaran ay bakit hindi sila gumawa ng huling paglaban sa ating bida. Gawin daw ng ibang elder ang gusto nilang gawin pero si Granville ay susugal sa huli niyang gagawin at nang ito ay marinig ng mga elder ay biglang tumayo si King Doran sabay sabing ang kanyang bansa ay malayo sa lugar ng pangyayarihan ng kaguluhan at bilang survivor ng Rozzo family ay mananatili siyang magmamasid at itatama ang history sa hinaharap. Sumang-ayon naman dito si Granville at muling sabi ni King Doran na kahit medyo late niya na itong sasabihin sana daw ay hindi sila magkaroon ng samaan ng loob. Sa pag-alis ni King Doran ay naisip naman ni Johan na kailangan niyang pag-isipan ang susunod niyang gagawin dahil susunod daw ba siya kay Granville hanggang kamatayan or makikisali siya sa grupo nila Rimuru. Kailangan niya raw pag-isipan itong mabuti dahil ang Rozzo family ay laging nakaasa lamang kay Granville Rozzo at hinayaan nilang pamunuan sila nito dahil hindi niya ma-imagine kung wala ang proteksyon ni Granville. Ang dinadala daw ngayon ni Granville ay ang mga taong umaasa sa kanya dahil ang laging gusto lamang daw nito ay para sa ikabubuti ng mga tao at kahit hindi na raw mahawak ng sandata si Granville ay makikita pa din sa kanya ang pagiging hero. Kung susumahin daw ang mga nagawa ni Granville para sa kanya, ang pagsama niya dito hanggang kamatayan ay kulang pa para makapagbayad at tanong ni Granville kung sigurado raw ba ang dalawa sa kanilang naging pasya dahil hanggang kamatayan ang kanilang gagawin. Sagot naman ng dalawang elder na bilang member ng Rozzo family ay mananatili sila hanggang sa huli at sagot ni Granville na kung ganun daw pala ay magsimula na sila habang sa isip ni Johan na ito na ang huli niyang gagawing trabaho. Ngayon ay nagtipon-tipon
muli ang lahat ng member ng council sa Ingracia kung saan hindi sila makapaniwala na may army ng mga demon ang naglalakbay patungo sa norte. Kailangan daw nilang magpadala ng mga sundalo mula sa lahat ng bansa upang kanilang maging depensa, pero sagot ng isa na ang responsable sa kanilang depensa sa norte ay walang iba kundi si Frontier na hindi nila alam na isa sa 5 elder. Hindi nila makontak si Frontier sa mga oras na ito habang sa isip ni Johan na pinadala ni Frontier si Razul sa Lobilius at hindi magtatagal ay magagawa ng mga demon na makalapit sa gate ng capital, ganun na din sa lugar kung saan nagaganap ang council meeting. Sagot ng chairman na wala silang panahon para magsayang ng oras kung kaya't minumungkahi niya sa lahat ng councilor na tawagan nila ang kanilang mga bansa upang makabuo ng mga sundalo na magdedepensa laban sa mga demon. Subalit sa isip ng mga councilor na kung magpapadala ang lahat ng bansa ng kanilang mga sundalo ay siguradong pamumunuan ito ng representative ng Tempest dahil sila ang may pinakamalakas na military power at base sa mga nangyayari ay kailangan nila itong gawin. Sinabi ng isang councilor kay Testarossa na maiintindihan niya kung mababastusan ito sa kanyang itatanong pero kaya daw kaya ni Testarossa na pamunuan ang lahat ng sundalo na may papadala. Pero sagot ni Testarossa na wag silang mag-alala dahil inutusan siya ni Rimuru na depensa ng lahat ng bansa na kasapi sa council. Tinawag bigla ni Testarossa si Moss at agad naman itong nagpakita na kinagulat ng isa at report ni Moss ayon sa kanilang latest information ay isang hukbo ng Dragon Airship mula sa Talion ang nakarating sa norte upang magsilbing depensa. Ayon sa report ay sumali ang Dragon Airship sa pagdepensa at ngayon ay kasalukuyan silang nakikipaglaban sa mga demon at tanong ng isang councilor na ibig sabihin lamang ba na hindi na makakarating ang mga demon sa capital. Sagot ni Moss na sigurado siya na ang puwersa ng mga high elf ay sapat na para labanan ng mga low-ranking demon na siyang banta sa region at natuwa naman ang iba dahil imposible nang makarating ang mga demon para sa lakayan ng capital. Biglang tinawag muli ni Testarossa si Moss at paseryosong sabi na hindi niya gusto ang pagtawag nito sa mga kaibigan ni Rimuru bilang high elf kung kaya't sa takot ni Moss ay humingi agad siya ng sorry kay Testarossa. Simula daw ngayon ay mas mainam kung tatawagin ni Moss ang high elf na kanyang tinutukoy bilang Lady Elmesia at tanong ng isang councilor kung legit daw ba ang report na sinasabi ni Moss dahil kung ito daw ay isang fake news ay siguradong masisira ang human civilization. Kung totoo man daw ang impormasyong ito ay hindi na nila kailangan pang magpadala ng kanilang mga sundalo at sabi naman ng isa na pagkakatiwalaan niya ang sinabi ni Testarossa pero sagot ng isa na kapag ito'y hindi totoo at may nangyari na kaguluhan ay huli na ang lahat para sa kanila. Sa isip naman ng chairman na tama ang sinabi ng iba dahil wala silang ebidensya na legit ang report ni Moss pero gusto niyang pagkatiwalaan si Testarossa at Moss dahil malaki ang tiwala ni Rimuru sa kanyang pinadala. Bigla namang nagturo si Testarossa sa kanyang harapan na siyang patungo kung nasaan si Johan at sinabing sa palagay daw ba nito na hindi niya mahalata at sagot ni Johan na ano ang ibig sabihin ni Testarossa. Sagot ni Testarossa na isang pagtataksil ang ginawa nito na sobrang kinagulat ni Johan kung kaya't agad itong napatawa dahil sa lahat ng pwedeng sabihin daw ni Testarossa ay yun pa ang kanyang napili. Kaya't bigla itong tumayo at sinabi muli na hindi talaga mapagkakatiwalaan ng mga halimaw dahil tanging silang mga tao lamang ang pwedeng magtanggol sa kanilang mga sarili. Kaya naman agad niyang tinawag ang mga gwardya upang ulihin si Testarossa, subalit sinabi ng chairman na hindi nila pinapayagan ng anumang violence sa loob ng council at ito ang kanilang batas pero sagot ni Johan na tumahimik daw ang chairman. Tanong naman ni Testarossa na may kausap daw ba ngayon si Johan gamit ang magical call dahil naiintindihan naman niya na kailangan ng mga councilor na kontakin ang kanilang sari-sariling mga bansa pero siya daw ay nagtataka kung bakit nagbigay daw si Johan ng utos na wasakin ng magical barrier na siyang pumoprotekta sa bansang ito. Nang marinig ito ni Johan ay labis ang kanyang pagkagulat at sagot ng chairman na ano ang ibig sabihin ni Testarossa dahil maaari daw ba niya itong ipaliwanag at isang bantay agad ang nagbukas ng pinto para sa balita at kanyang sabi na may mga halimaw ang sumasalakay sa iba't ibang direksyon ng kanilang city. Sagot ng isang councilor na imposibleng mangyari ang bagay na yun dahil meron silang barrier na nakapalibot sa city pero sagot ng gwardya na hindi nila alam ang dahilan pero biglang naglaho ang kanilang defensive barrier. Kung ganun daw pala ang sinasabi ni Testarossa kanina ay totoo at isang paa ang pinakita kung saan sinabi nito kay Johan na maaari na daw ba silang pumasok habang ang chairman ay nakilala ang tatlo dahil ito pala si Gerard ang leader ng The Zan of Veld at mukhang hindi lamang si Gaban kundi kahit si Johan ay konektado sa kanila. Sagot ni Johan na ito na ang tamang oras para gawin nila Gerard ang kanilang misyon dahil wala na ang barrier sa city habang ang babae ay nagsimula ng magdasal at sagot ni Gerard na salamat sa cooperation ni Johan dahil sisimulan na nila ang kanilang misyon ayon sa kontrata. Sagot ni Johan na ito ang huling pag-asa ni Granville Rosso na siyang parehas nilang master
Master at ito ang kanyang kagustuhan na nagkataon na misyon lamang din nila Gerard. Hindi raw kailangan magpigil ni Gerard dahil kung wawasakin lamang din naman nila ang lupaing ito ay mas mainam kung ingrande ang kanilang gagawin. At nasabi naman ng chairman na minumungkahi niya na tumakas na sila Testarossa at tanong naman ni Testarossa na bakit naman niya gagawin ang bagay na yon. Sagot ng chairman na ang The Son of Veld ay hindi ordinaryong mercenary group dahil binubuo sila ng mga nilalang na tanging may pagmamahal sa tagumpay ng digmaan at ang kanilang layunin ngayon ay samon ng kanilang god na si Vert upang magsagawa ng kaguluhan sa mundo. Napa oh my goodness si Testarossa nang marinig niya ang pangalang Vert at wika muli ng chairman na meron siyang konting alam tungkol sa Panginoong ito pero ang totoo daw ay hindi isang Panginoon si Vert dahil isa itong nakakatakot na demon. Huling sinabi ng babae na ang Panginoon nilang si Vert ay dinggin ng kanilang panalangin at magpakita sa kanila ngayon at sa pag-crack ng espasyo ay napa oh my god naman si Gerard sa kanyang nakita. Nasabi ni Testarossa na medyo may idea na siya kung ano ang nangyayari pero ang pagsasamo ng isang demon ay siguradong may malaking kapalit at kung ang sinamon daw nila Gerard ay isang powerful demon ay tiyak na malaki ang kanilang babayaran. Sumang-ayon ng chairman sa sinabi ni Testarossa at yun daw mismo ang dahilan kung bakit minumungkahi niya na tumakas na ito at pagkatapos ng ritual ay nawalan ng malay ang babae. Dito ay pinakita si Primal Green na siyang kakampi ni Guy Crimson at nasabi muli ng chairman na sigurado siyang binabalak nila Gerard na ialay ang lahat ng buhay sa lugar na ito na sobrang kinatakot naman ng mga counselor. Ngayon ay nasa harap na ng lahat ang primal demon na si Green at nasabi ni Johan na huli na ang lahat upang humingi ng tawad si Testarossa dahil ito ang kalaban na hindi niya kayang talunin at painosenteng sagot ni Testarossa na bakit naman siya hihingi ng tawad kay Johan. Sa isip ni Johan na hindi ba kayang maramdaman ni Testarossa ang napakalakas na power sa kanyang harapan at bigla nitong tinawag si Gerard dahil maaari daw ba niyang turuan ito ng leksyon kung ano ang reality para sa kanya. Subalit si Gerard ay hindi nagsasalita sa mga oras na ito. Sa isip ni Gerard na hindi tama ang nangyayari dahil kung ito ang kanilang Panginoon ay madali lamang nitong wasakin ang gusali kung nasaan sila ngayon pero siya ay nagtataka kung bakit hanggang ngayon ay hindi ito gumagalaw. Sinabi ni Green na hindi siya makapaniwala na nakatanggap ng physical na katawan si Primal White at sagot ni White na nabigyan siya ng pangalan bilang Testarossa habang si Gerard ay naguguluhan dahil kinakausap ni Testarossa ang kanilang Panginoon. Sigurado daw si Testarossa na ayaw din ni Misery na tawagin siyang Green Demon at hindi makapaniwala si Misery na nakatanggap ng pangalan si Testarossa at sagot muli ni Testarossa na dahil nagkataon na nandito silang dalawa at naghahanap naman ng gulo si Misery ay masaya siyang kalabanin nito ngayon. Sa isip ni Misery na ang binigay sa kanyang misyon ni Guy ay manggulo ng konti sa capital at wala siyang balak labanan ng dalawang demon peer ng sabay at mas mainam kung i-report niya muna ito kay Guy sa lalong madaling panahon. Biglang umatake si Testarossa ng kanyang kapangyarihan habang si Misery ay hinampas ito na parang nagtaboy lamang ng lamok kung kaya't ang kanyang magical power ay tumungo sa matanda pero nandito si Moss na siyang humarang sa magical power na pinakawalan ni Testarossa at nagawang mailigtas ang chairman. Sinabi ni Testarossa na tumatakbo raw ba si Misery sa laban at sagot ni Misery na tama ang sinabi ni Testarossa dahil ang kanyang buhay ay para lamang kay Guy at hindi niya ito pwedeng sayangin ng walang pahintulot. Kung ganun daw pala sana ay magkaroon sila muli ng pagkakataon para magkita sa inaharap at sagot ni Misery na siguradong mangyayari ang bagay na yun at kapag dumating na ang tamang panahon sana daw ay nakapag-adapt na si Testarossa sa bago niyang katawan sapagkat kung matatalo daw ito sa kanilang magiging laban ay hindi gagana ang kahit anong excuse sa kanya ni Testarossa. Pagkatapos nun ay nagpaalam na si Misery upang umalis at sa pagkawala nito ay nanlaki ang mata ni Gerard dahil ang Panginoon na kanyang sinasamba ay hindi nagawa ang kanyang inaasahang pagsira sa lugar kung saan ang naging kapalit ng paglitaw nito ay isang buhay ng kanyang kasama na ngayon ay wala ng malay. Grabe talaga mga kaibigan dahil painit na talaga ng painit ang mga pangyayari at sa palagay ko ay susunod namang ipapakita kung ano ang nangyayari sa laban nila Rimuru. Kaya kita-kits na lamang tayo sa susunod na buwan para sa chapter 142. Goodbye!